Magandang gabi po. Ngayong gabi na ang kontrobersyal na pagtatangalo concert ng international singer na si Lady Gaga. Pero kung anong init ng pag-aabang ng kanyang mga tagahanga, ganun din kainit ang pagtuliksa ng ilang grupo. Bago dito sa Pilipinas, pinagbawalan ng gobyerno ng Indonesia ang concert ng tinuguriang Mother Monster doon. Gayunman, dito po sa atin, hindi alintana ng mga tagahanga ng singer ang mga pagtutol sa kanilang idolo. Ang ilan na nga sa kanila kahapon pa nakaantabay sa concert venue. At mula sa Pasay, nakatutok live si Kata Tibayan. Kata? Mike, Vicky, tagsa ang mga tinaguriang Little Monsters of fans si Lady Gaga mismo dito sa SM Mall of Asia Arena. At sa mga oras na ito, pinapasok na po ang mga fans. Maaga pa lang marami na sa mga Little Monster avid fans sa American pop singer na si Lady Gaga ang matigang nag-abang sa labas sa SM Mall of Asia Arena para mauna sa pila sa Born This Way ball concert ngayong gabi. Ang 16-year-old na si Du Lee, magdamagang paghihintay raw ay kanyang alay para sa idolo. Hindi ako natulog for a night para mauna sa pila. Ang ibang fans naman, hindi alintana ang inip at init habang naghihintay dahil may mga nakilala naman daw silang mga bagong kaibigan. It's really energetic around here. The waiting is kind of fun, even though it's tiring. Kahit mainit, it's really, really interesting to be here. You don't get to do this every day, though. It's very enjoy kasi you got to meet new friends. And yun yung sinasabi, you came here alone and then you live here with more friends. At syempre, sa mismong concert ng kanilang Mother Monster, pabonggahan ng suot. May improvised soft drink can rollers, malabong make-up at spikes and shades accessories. Pero ang grupo na impersonator na si Lady Gagita, hinarang naman security sa bungad pa lang na SM Mall of Asia. Sinasabi na nagpo-protesta kami, but we are not protesting. We come here to, hindi kami katulad nila. We are not going to fight to them. Because, you know, Gaga teaches us to respect. Ipinagtagol naman ng fan si Lady Gaga sa gitna ng mga protesta laban dito. Ang bigyan natin ng mga masamang ibig sabihin, yung mga hate and prejudice and ignorance na ginagawa ng mga person. Kasi masyado sila nagja-judge na hindi sila gumawa ng art at I think that is much more of Satan's work. Kasi nagpo-focus po sila masyado dun sa religious imagery pero hindi naman yun yung gusto talagang iparating ni Lady Gaga eh. She's an advocate for gay rights. Marami siyang gustong tulungan. She helped Haiti, Japan, nung earthquake. Minabuti naman ni MMDA Chairman Francis Tolentino na mag-inspeksyon sa mismong concert venue. Tinutukan ng mga team ang fire exit kung sakali mang magkagulo sa mismong concert area. At dahil soft opening pa lang ng mismong SM Mall of Asia Arena, may ilang napuna si Chairman. Security aspect, and then yung mga fire exits, dapat merong mga papel, mga leaflets, where to run, where to go, how to reach the parking lots. Pero dismaya siya dahil malayo nakakabenta ng beer sa mismong venue. Maaari raw kasi maging sani ito ng panagdag na kaguluhan. I'm a little curious about the sale of alcoholic beverages, especially beers, during big events. What should be done perhaps is to regulate or control the sale. Dagdag ni MMDA Chairman, pag-aaralan ng kanilang opisina kung kinakailangan pa ba magbenta ng mga beer pag may malaking events. Mike, 300 security guards ang nakadeploy inside at sa labas mismo ng concert venue habang 85 bouncers naman ang nakatakda sa loob ng mismong concert. Mike? Ang balita ay 2 gabi yan. Bukas meron pa. Isa pa. Kata, totoo ba yung balitang yan? Yes, Mike, 2-day concert nga itong Lady Gaga concert. At sa mga oras na ito ay inaalam din natin kung kakantahin nga ba ni Lady Gaga ang controversial song na Judas. Mike? Maraming salamat, Kata Tibayan.